Good morning, Royal Class! Ay, hindi yan! What's up mga Mawinian? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating YouTube recorded vlog or premiere vlog. Okay, pag-usapan po natin kung bakit galit na galit si Miss Pebbles kay PBBM at pinagbumura na. Ang ingay naman ng kapitbahay. So, nirecord ko po itong video kasi nga po ang construction sa labas, di ba, mga excavation thingy sila na ginagawa. So, habang on break sila, nagre-record ako ng video para paraan tayo. Mamaya po magla-live tayo ulit. Ano po? Siguro mga 6 o'clock Philippine time po yan. 6 p.m. Okay. So, galit na galit nga po si Miss Pebbles. Actually, kasama na ito sa na-discuss ko kanina, pero i-expound pa natin. Bakit nga ba galit na galit si Miss Pebbles? At meron bang dahilan kung bakit siya nagagalit? Ay, sino ba naman ang hindi? Actually, marami na po yan. Noon pa man, medyo hindi na siya satisfied nga. Hindi na siya masaya sa pamunuan ni PBBM dahil nga, syempre, kaibigan niya yung pamilya, di ba? Kaibigan niya ang Marcos family. In fact, nakakapunta nga si Miss Pebbles sa Forbes Park, nakakapagdala pa ng ramen sa asawa ni PBBM, di ba? Close sila. Tapos ngayon na nanalo na, mukhang taken for granted na sila or itsapwera na, and then nahalata nila na budol talaga. And ngayon nga po, kahapon actually nagkaroon ng speech si PBBM, kinausap niya yung mga bagong hired na officials ng AFP at sinabi mismo ni PBBM na maghanda sa mga napipintong panganib sa Pilipinas. Isa na nga po dito syempre ang conflict natin with China. At saka hindi maiwasan ni Miss Pebbles na magalit, bakit nga naman tayo makikipag-away sa China? Eh wala naman tayong ka-power. Hindi naman natin kaya ang isang super giant na katulad ng China. Ang pwede lang bumangga sa China ay America, US, or even Russia, di ba? And Europe. Pero tayo na napakaliit na bansa, anong laban natin? Kung ikukumpara natin ang ating mga reservist natin or yung mga, kahit yung mismong kasundaluhan natin, di ba? Ang military force ng Pilipinas, walang-wala po sa kalingkingan ng China. Ang liit pa natin. Baka hagisan lang tayo ng isang napakalaking atomic bomb, bura tayo sa Pacific Ocean, mga ate at kuya. So, eto nga po yung post ni Miss Pebbles na discuss ko na kanina. Basahin natin ulit bago tayo pumunta sa iba pa niyang post. Bakit daw AFP lang ang pinagre-ready ni PBBM pag nagkagyera? Dahil sila nga po yung lalaban. Hanggang saan daw ba aabot yung bala missiles? Correct, di ba? So 9 EDCA sites so far ang alam natin, baka nga nadagdagan pa, di ba? So usually nandyan yan banda sa norte, di ba? Nasa Cagayan at Isabela. So mukhang gustong sumali ng Pilipinas at ng mga sundalong kano na nandito sa Pilipinas sa gulo ng China at Taiwan. Kaya nasa norte, nasa itaas lang natin ng Taiwan, di ba? So, kung saan daw ba nakatarget yung mga missiles, doon lang tatama, doon lang yung mapiperwisyo. So mga EDCA sites lang, hindi ba madadamay ang mga tao, hindi ba tayo maaapektuhan? Ay sa liit ng bansa natin, baka mamaya hagisan nga tayo ng manggilang-gilang bomba, burado na tayong lahat, di ba? Tigok, disyerto na ang Pilipinas, no? At bakit bigla kayo nag-aanos ng ganyan? Sabi niya, so baka napag-uusapan na ito ng matagal na sa palasyo. We all know na hindi natin kayang lumaban sa gyera, correct? Tapos yung mga gamit natin, puro ang mga second hand, di ba? Mga donation ng Anemica, at kung magbenta man sa atin, yung mga lumang style na kumbaga sa cellphone, parang Nokia ito na di keypad. Ayun ba yun? Di keypad, hindi yung touchscreen and ganon. 5G phone, di ba? So paano tayo makikipaglaban kung kakaunti lang naman ang ating sandatang lakas at ang ating mga gamit, mga pinaglumaan? At kahit so ibig sabihin makikialam ang mga kano, 'di ba? Syempre kaya nga medyo matapang tayo ngayon 'di ba? Yung analogy ko kanina patungkol sa Doberman na malaking bulas na aso na China, tapos tayo ay sisiwala ang napagkaliit-liit nga. Porket nakakita lang tayo ng kakampi na Anemica, laban na tayo sa dambuhalang China. At kahit pa makialam, okay lang kay BBM na magkagyera, kasi pinagre-ready na nga niya. Bakit nga naman okay sa Pangulo natin na makipaggyera? Hindi ba niya kayang makipag-negotiate in China? Hindi niya kayang makipag-usap? Kasi ang Gibo Teodoro, di ba, siglang-sigla rin, gustong-gusto rin talagang magkagyera. Ay appointee yan ni PBBM, Department of National Defense. Sayang dapat si VP Sara yung nandyan Nga lang at nilagay si VP Sara sa DepEd, siguro nga para kung may balak
bakit dito papasok yung usapin ng yung yaman ng mga Marcos sa Amerika? Baka ito yung kapalit. Yung mga EDCA sites ang kapalit, di ba? Parang magiging tayo, frontliner tayo ng kung gusto makisawsaw ng Amerika sa giyera ng Taiwan at China. Baka yan ang kapalit para di ba, maibalik sa mga Marcos ang yaman nila. Kasi may nakita kong article na ganyan i-share ko sa inyo yan sa mga susunod nating live. Ay, hindi mo lang kami binudol, papatayin mo pa kami. Nabudol lang nga tayo, di ba? Iba yung mga pangako nung kampanyahan sa ginagawa ngayon. Tapos pag nagkagera ay malaking superpower ang China, malaking bansa and equipped with, di ba? Huge military personnel, huge number of military personnel and mga kagamitang advanced. Kinakampihan pa yan ng Russia, ng North Korea, ng India, yung miyembro ng BRICS, di ba? O Brazil and South Africa. Kinakampihan ang China. Ang kakampi naman ng anemika ay Japan and South Korea, at least dito sa Asia, and also Australia at Canada yata. So, bakit okay kay PBBM na isabak ang bansa natin sa gyera? Kaya galit na galit si Miss Pebbles. Mapapahamak tayo. Saan tayo pupunta? Litit ang bansa natin. Madali bang mag-abroad? May mga sindikato sa immigration, ang hirap lumabas. Kahit turista ka nga lang, yun pang magmamigrate ka or maghahanap ka ng trabaho abroad, makaiwas lang sa gulo dito. Paano naman yung maiiwanan nating pamilya dito kung sakasakaling magkagyera nga? Okay, may mga ilan-ilan sa atin na kayang mag-abroad. Paano yung maiiwanan nating mga mahal sa buhay? Anong klaseng administrasyon meron na naghahanda na ngayon sa gyera? Yun ang mensahe ni PBBM kanina Ito nga po yan ayan, BBM to AFP, be ready to defend the archipelago. Maghanda kayo mga kasundaluhan na ipagtanggol ang ating kapuluan. Sabi ni PBBM kahapon. Anong sabi dito ni Bobby Tiglaw, isang kilalang writer sa isang pahayagan? Yikes, we're going to war? Has BBM kept the military fatigue he used during Malacanang siege in 1986? Military fatigue. So, yung stress ni PBBM noong sila ay nasipa sa palasyo, nandyan pa? Ganun ba yun? Or maybe, may trauma pa ba siya sa nangyaring pagpapatalsik sa kanila? At bakit parang gustong-gusto niya ngayon ng gulo pa rin? At bakit tayo sasabak sa gyera? Nagtatanong na nga ang isang journalist, si Bobby Tiglaw. Sabi ni Ms. Pebbles, kaya pala naglagay ng maraming EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. EDCA sites, di ba? Siyam na dati 5, ngayon siyam na. Or baka mahigit pa nga para sa gyera. Okay, galing mo talaga, Hello Kitty. I think pertaining to kay PBBM, Hello Kitty. So, pusa na malambot, malamya. Gigil mo ko, sama nyo naman kami sa usapan ng mga Hindoch, Filipino din kami, bansa din namin to. So, sikreto nga po yung EDCA sites, di ba? Lihim yan Ang tagal nila bago i-reveal kung saan ilalagay yung iba pang EDCA sites. At nung natanong si PBBM kung para saan yan, sabi pagka daw may mga sakuna, may mga kalamidad, tutulong daw ang mga kano. Like may bagyo, di ba? May mga baha-baha, magre-rescue, magdadala ng mga relief goods. Ay utot, ayan, malinaw na napakalinaw na makikipagyera ang Pilipinas sa China. Kaya ba natin? So bakit ang lakas-lakas ng loob ni PBBM na hindi ayusin ang sigalot ng bansa natin against China? Yang gulo naman na yan sa West Philippine Sea or South China Sea dahil lang yan sa sa mga reserves diyan sa mga oils, 'di ba? Sa fuels na madidig sa ilalim ng dagat. Yan lang yan. So bakit hindi magkaroon ng sabihin natin joint excavation ang China at Pilipinas, ganyan? Bakit kailangang makipag-away tayo? Sabi, ang pakikipag-away lang naman daw ng Pilipinas yung dahil lang sa Scarborough Shoal. Gusto lang naman daw ng Pilipinas na makapangisda ang mga Pinoy dyan, di ba? Kaya daw nakikipagwarla tayo sa mga incheck. O binubuli daw tayo, gusto lang naman nating mangisda. You think pangingisda lang ang dahilan? I don't think so. Gusto talaga ng gyera kasi baka ayaw ng Pilipinas, opinion ko lang to, baka ayaw ng Pilipinas na China ang kapartner natin sa paghuhukay dyan. Baka ang gusto ng Pilipinas, anemika ang kapartner. So, you think hindi tayo lalamangan ng anemika? At ano naman ang say nila dito? Asian region to Bakit gusto makisali ng anemika dito? Hindi naman teritoryo to.
Kung meron tayong magkakapitbahay na, analogy lang po, kung meron tayong may punong sumibol sa ating nayon sa isang manggang napakatamis at grabing mamunga, ang dapat mag-benefit tayo lang na magkakapitbahay. Kung yung lugar na yan ay wala namang nagmamay-ari so far, hindi mo naman lupa, hindi ko lupa, pero nasa ano natin, nasa lugar natin. So, bakit hindi tayo muna ang makinabang? Bakit ang gustong mangyari ng Anemika ay maghari-harian at tulungan ang Pilipinas na maghari-harian para masolo natin yung namumungang mangga? At yung mga kapitbahay natin na gusto rin makatikim ay ipagdadamutan natin. Maybe my analogy is not correct, pero parang ganun di ba? So kung sino ang dapat mag-benefit sa tumubong mangga, baka mamaya may nagtapon lang ng buto doon, kaya lang namunga ng matamis, ang lalaki pa, ang dami pa, ang nipis pa ng buto. Hindi naman pag-aari na kung sino yung lupang yun, di ba? Bakanting lote, wala pang may-ari, pag-aari pa ng gobyerno. Ay di dapat tayong magkakapitbahay ang makinabang kung ano man ang ibubunga ng punong yan. Same with the South China Sea. Tapos ang gusto mangyari ng Pangulo natin, makipaggera. No wonder galit na galit si Miss Pebbles. Inis na inis. Hindi lang daw tayo nabudol, ayon sa post niya, papatayin pa tayo kasi usaping gera ito. Ang paghahanda na gustong mangyari ni PBBM ay paghahanda sa pakikipaglaban sa China. Anong klaseng leader na dapat maganda ang kanyang policy, sabi nga niya, friend to all, enemy to none, ang gustong makipaggera? At bakit niya papayagan at bakit okay lang kay PBBM na magkaroon ng barilan or World War III kung sakasakali man? Gaano ba tayo kalakas kumpara sa China? Porket may kakampi lang tayo, magtatapang-tapangan na tayo? So ano ang naging kapalit? Bakit nag-pivot? Bakit bumaliktad si PBBM? Dati gusto niya neutral. Sa mga interview niya with Boy Abunda, sabi niya hindi tayo pwedeng makisali sa gusot ng Anemika and China kasi pag bumahing lang ang alinman sa mga yan, burado tayo sa mapa. Tapos ngayon pro-America na siya. So, siya yung literal na tuta ng kano. At bakit siya hawak sa leeg ng kano? Papasok ba dito yung usapin ng yaman nila na di umano'y 60 billion US dollars sa Anemika? At para maibalik sa mga Marcos yan, ang kapalit ay EDCA sites? At gamitin ang bansa natin na maging base militar ng mga kano? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.